Ano kaya ang nangyari sa mga asawa ng mga nahulog na anghel matapos nilang mabigyan ng kaalaman sa mga lihim na mula sa langit? Isa itong misteryo na hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Ang mga kababaihang ito ang naging mga ina ng mga henerasyong nasangkot sa mahika at karumihan. Sa katunayan, sinasabing sila ang kauna-unahang mga bruha sa kasaysayan. Ngunit dahil dito, sila ay naparusahan ng isang napakakakaibang kaparusahan. Ayon sa aklat ni Enoch, ang mga asawa ng mga nahulog na anghel ay naging mga sirena. Sinasabing ito ang pinagmulan ng alamat ng mga mermaid. Pero teka, may maliit na problema dito. Ang alamat ng mga sirena ay nagmula sa sinaunang Greece, na ang mga dokumentong may kaugnayan dito ay nagmula pa noong 300 BC. Ang totoo, ang mga mermaid ay hindi talaga sirena. Ayon sa sinaunang alamat, ang mga sirena ay may anyong ibon at lumilipad sa himpapawid sa paligid ng mga barko. Ginagamit nila ang kanilang kaakit-akit na tinig upang akitin ang mga mandaragat at dalhin sila sa kapahamakan sa mabatong dalampasigan. Kung totoo ngang ang mga asawa ng nahulog na anghel ay naging sirena, dapat ay mas kamukha nila ang mga ibon. Sa palagay ko, ang mga babaeng ito ay naging mga songbirds ng malalim na karagatan, hindi mga sirena ng tubig. Balikan natin ang Biblia at talakayin ang mga kababaihan na pinakasalan ng mga nahulog na anghel. Mababasa natin ang kwentong ito sa Henesis 6. Nang magsimulang dumami ang tao sa mundo at magkaanak ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos ang kagandahan ng mga kababaihan, kaya pinakasalan nila ang sinumang naisin. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko palalampasin ng walang hanggan ang kasamaan ng tao, sapagkat siya ay may kahinaan. Bibigyan ko siya ng 120 taon. Noong panahong iyon, may mga higante sa mundo, at nang magpakasal ang mga anak ng Diyos sa mga babaeng tao, at nagkaanak sila. Ang mga ito'y naging mga kilalang mandirigma at bayani noong unang panahon. Ngunit nakita ng Panginoon ang labis na kasamaan ng tao sa mundo, at lahat ng kanyang iniisip ay puro kasamaan lamang. Napighati ang Diyos sa ginawa niyang tao at nasaktan siya sa kanyang puso. Dahil dito, sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lahat ng tao, kasama ang mga hayop, gumagapang na nilalang at mga ibon. Pinagsisihan kong nilikha ko sila. Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dito, makikita natin na ang sons of God o mga anak ng Diyos ay pinaniniwalaang mga nahulog na anghel, habang ang mga daughters of men ay mga kababaihang tao noong panahon ni Enoch at Noah. Kung ang mga asawa ng mga nahulog na anghel ay mga tao, paano sila naging mga sirena na sinasabing kauna-unahang mga bruha sa kasaysayan? Tingnan natin kung paano nakapasok ang alamat ng mga sirena sa mga sinaunang paniniwala ng mga Kristiyano. Noong ika-4 na siglo, nang unti-unting napalitan ng Kristyanismo ang mga paniniwalang pagano, ang paniniwala sa literal na mga sirena ay pinanghina ang loob. Sa mga sinaunang alamat, ang mga sirena ay may katawan ng ibon at ulo ng babae. Nakatira sila sa mga isla at ginagamit ang kanilang mapang-akit na awit upang akitin ang mga mandaragat at dalhin sila sa kapahamakan sa mga batuhang pampang. Sa sinaunang Greek art, ang mga sirena ay ipinapakita bilang mga ibon na may ulo ng babae, may mga pakpak at kaliskis sa mga paa. Sa kalaunan, inilarawan sila bilang mga babaeng may mga paa ng ibon at tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika tulad ng alpa. Ayon sa isang dokumentong Byzantine noong ika-10 siglo na tinatawag na Suda, ang mga sirena raw ay may katawan ng maya, sparrow, mula sa dibdib pataas at babaeng anyo pababa. Ang ilan ay naniniwalang ang sirena ay maliliit na ibon na may mukha ng babae. Sa kalaunan, ang imahe ng sirena ay nagbago at naging mga magagandang babae na may kaakit-akit na anyo at hindi lamang boses. Maraming kwento ang nagpalalim sa kanilang kasaysayan mula sa Greek mythology hanggang sa Germanic legends. Ayon sa ibang kwento, 2 lamang daw ang sirena, sina Adim at Telia. Ang iba naman ay naniniwala na may 3, sina Pino, Aglate at Telzipia. Samantala, may mga nagsasabing 5 sila at may ibang tala na umaabot pa sa 13 pangalan tulad ng Philippia, Agape, Pacino at iba pa.
Maging ang kanilang pinagmulan ay hindi malinaw. Sinasabi ng ilan na ang kanilang ama ay si Phorcys, isang diyos ng dagat na ama rin ng mga gorgon at iba pang mga halimaw sa dagat. Kaya't kung babalikan natin ang kwento, sinasabi sa aklat ni Enoch na ang mga asawa ng mga nahulog na anghel ay naging mga sirena, mga nilalang na may kakaibang ganda at mahiwagang tinig, ngunit may mabisang kapangyarihan upang akitin at iligaw ang sinumang mandaragat na makarinig ng kanilang awitin. May misteryo pa rin kung sino talaga ang ama ng mga sirena. May ilan na naniniwala na ang kanilang ama ay si Achelous, isang diyos ng ilog. Ang iba naman ay naniniwalang ang kanilang ina ay isa sa mga musa, isang nymph, o mismong ang kalupaan, ang diyosa na si Gaia. Ang mga sirena ng Germanic mythology ay naiiba. Ang pinakasikat sa kanila ay si Lorelei, na minsan ay tinatawag ding Lurley. Minsan, kamukha niya ang mga sirena ng Greek mythology, pero sa ibang kwento, siya ay espiritu ng isang babaeng pinagtaksilan ng minamahal at nanatiling umiiyak sa pagkawala nito. Sinasabi rin na naging isa siyang di nakikitang espiritu na tanging boses na lang ang naiwan pagkatapos ng kanyang kamatayan, katulad ng kwento ng nymph na si Echo sa Greek mythology. Ang mga sirena ay may pambihirang kakayahang umawit ng napakagandang musika na kayang akitin ang mga mandaragat. Sa kagustuhang marating ang kaakit-akit na tinig na ito, madalas na nawawala sa direksyon ang mga mandaragat at bumabangga sa matatarik na batuhan ng isla kung saan naninirahan ang mga sirena. Sa mga Griego, tinawag nila ang islang ito na Anthemoessa. Para naman kay Lorelei, ang lugar ay isang mataas na batuhan na pinangalanan sa kanya bilang parangal pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang mga sirena ay kilala sa kanilang taglay na kagandahan, bunga ng kanilang kakaibang pinagmulan. Kadalasan ay blonde ang kanilang buhok, ngunit sinasabing may mga sirena ring may kakaibang kulay ng buhok na hindi karaniwan sa mga tao. Ang kanilang anyo ay nag-iiba rin, mayroong payat at banayad ang kilos, habang ang iba ay matipuno o may maamong postura. May mga sirena na mistulang karaniwang babae, ngunit mayroon ding may pakpak, katawan ng ibon mula sa baywang pababa, o anyong kalahating babae at kalahating ibon. Ang mga sirena ay ipinapanganak kadalasan ng magkakasama sa isang grupo na tinatawag na choir o koro. Ang pinakamatandang sirena sa grupo ang kadalasang may pinakamagandang boses, kaya siya rin ang nagiging pinuno ng koro. Hindi sila tumatanggap ng bagong miyembro at hindi rin sila sumasali sa ibang koro. Kung may mamatay sa kanilang grupo o kung may isa sa kanila na mabuntis, mapalayas o kusang humiwalay, ang nawalay na sirena ay karaniwang namumuhay mag-isa sa isang malayong isla o tahimik na sulok ng mundo. Sa Biblia, ginamit ni San Jeronimo ang salitang sirens bilang salin ng salitang tanim o jackals sa aklat ng Isayas 13:22. Ginamit din ang terminong ito sa aklat ni Jeremias 52:39, kung saan inilalarawan ang mga sirena bilang mga nilalang na kumakatawan sa tukso ng makamundong kasiyahan. Sa ikalawang siglo, si Clement of Alexandria ay gumamit ng sirena bilang simbolo ng mga babaeng nag-aalok ng kasiyahan upang iligaw ang mga tao sa kasalanan. Pagsapit ng ika-4 na siglo, lalo pang pinatatag ni na San Ambrose at iba pang tagapagturo ng Kristyanismo ang imahe ng sirena bilang sagisag ng tukso at kasalanan. Isinulat nila na ang sirena ay hindi lamang mga nilalang na may magandang tinig, kundi mga espiritong sumisimbolo sa makamundong kasiyahan na maaaring magdala ng kapahamakan sa mga tao. Naniniwala ang mga sinaunang Griego na may 3 sirena. Ang isa ay umaawit, ang isa ay tumutugtog ng plauta, at ang isa ay naglalaro ng alpa. Ang kanilang musika ay nagiging dahilan upang maligaw ang mga mandaragat at sumadsad ang kanilang mga barko sa batuhang baybayin. Sa katunayan, ikinonekta rin ang sirena sa kwento ni Venus, ang diyosa ng pag-ibig na sinasabing isinilang mula sa alon ng dagat. Sa paglipas ng panahon, ang anyo ng sirena ay nagbago. Sa simula, sila ay may katawan ng ibon, ngunit kalaunan ay naging kalahating babae at kalahating isda. Mula ika-6 na siglo hanggang ika-13 siglo,
na itala sa mga aklat na tinatawag na bestiaries ang imahe ng mga sirena bilang mga nilalang na may buntot ng isda at may hawak na suklay o salamin, mga simbolo ng kayabangan at pagkamakasarili. May iba't ibang teorya kung paano nagkaroon ng kaugnayan ang sirena sa mga asawa ng mga nahulog na anghel. Sa aklat ni Enoch sinasabing ang mga asawang ito ay naging mga sirena matapos matanggap ang lihim na karunungan mula sa kanilang mga asawang anghel. Pero ayon sa mga siyentipikong nagsuri ng alamat na ito, maaaring ang pagkakaugnay ay bunga lamang ng maling interpretasyon ng mga sinaunang teksto. Sa madaling salita, tila hindi talaga konektado ang mga sirena sa mga asawa ng mga nahulog na anghel. Ang ugnayang ito ay posibleng isa lamang alamat na naipasa sa iba't ibang henerasyon. Maraming salamat sa iyong suporta.